Hello guys, I'm RJ Opiana at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng simple login and registration form gamit ang Visual Studio 2022 na connected sa MS Access Database. So let's start. First po na gagawin is create new project, then Windows Form Application. Tap po natin, then next. And then pangalan na lang po natin na demo. Then create. Then po. Then, bago ko pala makalimutan, kailangan po natin gawa ng ating MS Access Database para may connect po natin siya later. Access po. Then, blank database. Then, sa folder po pala, ipupunta na po natin siya sa folder ng ating gagawing application. Punta lang po tayo sa this PC. Then po. Those. Search. HP. Then, source. Source. Tapos, din nandito na po halos lahat ng hanapin na lang po natin yung ginawa ko lang, demo. Then, bin, diba? Then, dito po natin siya ipupunta. So, papangalanan po natin siya demo din po. Ito po yung format na gagamitin natin. Microsoft Access Database 2002-2003 format. Lang po natin. Then, okay. Then, ito na po yung file name na i-copy po natin mamaya. Then, create. Then, sa table, lalagay po tayo ng okay, short text ito. Papangalan na lang po natin username. Then, ito po is short text din po. Passcode. Then, lagyan po natin siya ng email. Short text din po. Then, save lang po natin siya. Papangalanan po natin itong demo. DBL. Then, gagamitin po natin siya. Dito naman po, para open lang po natin yung toolbox. Then, maglagay po tayo ng dalawang button. Resize na lang po natin. Then, label. Dalawang label po. Bale, ito po yung magiging login form natin. Ito po yung para sa username. Ito po yung para sa password. Then, text box. Po yung magiging login form po natin.
Ito po yung para sa username, password, login, and wait, kulang pa po na isang button. Ako. Po yung para sa button sa login. Ito po yung sa register. And ito yung sa exit. Ngayon, tumanaw tayo sa form load po. Double click lang po natin tong form. Then pupunta na po tayo sa form load. Then, ang gagawin po natin is to kailangan natin import yung ating OLED TV. Imports, system, space pala, system, dot data, dot OLED DB. Yan po. Bali, ito pong OLED DB is for our connection sa ating database na mag-open po ah mag-open po para doon sa mga iba pa pong form ng OLED DB. Then, dito po sa form load, bali nakagawa na po ako ng code nito. So, ipipaste na lang po natin then explain ko po dito. Shop. Form 1. Ngayon po, ito pong me.text is yung name po no form, which is ito po, na magiging login. Eh dito po sa label, yun nga po yung sinasabi ko kanina na ito yung magiging username, magiging password. Ito po yung mga name nila. And para po dito sa may text box to sa password char, ginawa po natin yan para kapag nag-input po tayo ng password dito, naka-stress po siya at hindi po nakikita yung i-input mong password. Yan po. Then, maglalagay po tayo ng dim. Ito naman po is kasama sa pack nito pong si OLED TV. Ito po siya. Ito pong connection string is uh, declares a variable to hold the connection string which is used to connect to the database. Ito pong OLED DB connection declares a variable to hold the database connection object. Then dito naman po sa DB adapter or OLED DB data adapter is for declares a data adapter object for executing SQL queries and populating datasets. Tapos si dataset is declares a dataset to hold data retrieved from the database. Yan po siya. Then, ang next po natin is the button. It's button 1, which is si login. Copy lang po ulit natin. Then, explain ko po.
si button 1 or si button 1 or login button. Ah, ito pong si DB connection is mag-open ng connection or yung ating i-open nyo yung ating database para mag-retrieve po ng pang data. Then ito pong si DB dataset is for, ito pong DB dataset dot clear is for para ano po, i-clear niya muna po yung database, ay yung, ano po yung, ano ba, yung dataset, yung dataset, dataset po para ano po, para hindi po siya mag-conflict. Then ito po si DB data adapter, yung para po sa kanina is for, yan, mag-execute po siya ng SQL query to check if the entered username and password exists in the table. Doon po sa ating database. So, papalitan lang po natin ito na demo TBL. Yan po. Then, tanong po si DB data adapter. DB adapter po pala. That fill that data set. Ito po. Is yung mag-fill po ng data dun po sa may ating table. Which is si MoTBL. Po. Ito po si ano po, i-check niya naman po kung yung nasa database po, yung nasa table po natin is yung in-input po natin username and password para po pag-success. Kung hindi naman po, magiging invalid po siya. Invalid username and password po. So, demo TBL. Po. Then, syempre po, pag in-open po natin yung ating connection, kaklose din po natin para hindi po siya mag-diretsyong open. At para po maiwasan din po natin yung errors or conflicts. Yan, hide po. Maya po natin ilagay yung form 3. Sa DB connection close, dito po sa else din po. Kapag ka mali po yung na-input nating password or yung na kuha niya pong kapag yung password po, username o hindi nag-i-exist sa ating demo TBL, magiging valid username o password po siya. Then, proceed na po tayo sa exit button o register button. Button 2. Mamaya na lang po pala, if ever. Tayo sa form. Para naman po mag-add ng bagong form, right click lang po natin itong sa demo. Add. Then, form windows. Yan po. Then, ito po siya. Then, add. Then, ito na naman po tayo. Dito naman po, ito po yung magiging register form po natin. So, maglagay po tayo ng label. Create po na lang po natin yung nasa form 1 design.
tayo ng isa para po sa ating ginawa sa database which is yung ito pong para po sa email. Ito naman po, magiging dalawa na lang po ang button niya which is so register and magiging back to login po. So, delete na lang po natin ito. Yan po. So, double click lang po natin sa may form para po sa form load. Then, para sa din. Kailangan po natin parating ilagay itong mga to. Dahil kasama po siya ni ulit DB, which is yung magsisilbing ano po dito, parameters na po. Then, tapos po isa may button, which is itong si button register. Click lang po natin yan. Ito pong kay button register. Ito po siya. Ang mangyayari po dito, sa may code na po ito, is kapag ang finifill upan po natin, ito po. Ito po mga finifill upan nating text boxes is kulang, is hindi po mag-proceed yung pagre-register. Ito po yung silbi nitong code na to. Kailangan mo pong kumpletuhin yung ating pong fields, nasagutan yung ating fields para po mag-continue siya, para mag-register. And dito naman po sa may code na ito pong si check command is to check po if naulit na po yung username na ginamit po natin sa ating pagre-register. Hindi po kasi siya pwedeng maulit. Yan po. Ito po yung magiging box ito. And username already exists. Please choose a different username. Then close. Then kung hindi naman po umulit yung username, kompleto nyo po yung fields na nasagutan, then mag-insert po siya sa ating database. So, edit lang po natin. Demo TP. Yan. Dapat po, tama po marami yung pinagpasukan po natin sa database. Kung di po, di po siya papasok sa ating database. And magkakaroon po ng error. Then, successful po yan kapag para po sa connection string, di pa po tayo nakagawa. Delete lang po natin ito. Balik po tayo kay form 1. Delete din po natin. Para naman po mag-connect ng database, dito po tayo sa Server Explorer.
Then, dito po, connect to database. Then, ang gagamitin po nating data source is Microsoft Access Database file po. Kasi part po siya ni OldDB. Then, okay. Then, babrowse lang naman natin po yung file natin, which is nasa ating folder. Then, source. Then, demo. Then, ito po siya. Then, okay. Then, test connection if the connection needed. Then, okay. Then, mag-add na po siya dito. Si demo MDB. Then, copy lang po natin tong connection string. At i-paste po natin dito sa connection string po natin. Ito naman po is para mahanap niyo po yung path kung nasaan po si database. Ito po ang name ng database. And ito naman po yung sa source. Ito po yung path na pupuntahan niya. Yan po. Then, sa form 2, paste din po natin dito. Yan po. Then, save lang po natin. Then, mag-add ulit po tayo ng another form, which is si form 3, kung saan po pupunta si login. Kapag successful po siyang nag-login. Yan po. Lang po natin. Then, label. Try lang natin ito. Button. Para po sa ating magiging exit. Dito lang pala siya. Yan po. Double-click lang po ulit natin yung form. Then, form load. Then, v.txt text equals welcome user. Welcome page. Or welcome form na lang po pala. And enter. Sa label naman po. Label 1 dot text was welcome user. Para lang po makita natin yun. Then sa may button naman po, button 1 dot text was exit. So, si button 1 po is exit, di ba? Punta lang po tayo dito from 3. Double-click natin si button. Then, application. At exit. Tapos po natin yan. Then, balik po ulit tayo kay form 1 kasi po wala po tayong nilagay na path na pupuntahan niya kapag nag-successful po na login. Dito po, dagdag lang po natin dito. Form 3 dot show. Yan po. Then, ito po sa form 1 design, hindi pa po natin nalalagyan sa exit. Button 3. Okay, ito lang po tayo dito. Ay, okay, application pala to. Application dot exit.
Then dito naman po sa may button to which is register me hide. Me hide. Then enter form to that show. Yan po. Para pag clinic po natin, sa form 2 po ang pupuntahan niya. And din naman po sa may exit. Yan, mag-exit po siya pag clinic natin. Then try po natin yung ating ginawang login and application. Start lang po natin para mag-run. Then try po natin pumunta sa register. Yun. Then try po natin yung mga buttons. Which is, ito pong button to back to login is, hindi ko pa po nalagyan ng code. Maganda naman po siya. Lagyan na lang po muna natin. Okay. Form to log in. Okay. Me dot hide. Then form 1. Form 1 dot show. Sim lang po natin. Then try na po natin siya. Get. So register. Then try po natin demo. 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 Try natin siyang i-register. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon dito, kapag ganito po, ganun po yung nangyari. Issue po kasi ito ng ating laptop kasi hindi po siya ganun ah, kaparehas ng ano po, ng version sa iba po. So, ang gagawin po natin dyan is, click po natin itong right click. Then, properties. Demo. Properties. Then, punta po tayo sa compile. Yan, check lang po natin siya. And, ito po, pili po natin itong 64. Then, ayos na po ulit yan. Try na po ulit natin. Register. Okay. Demo. Demo. Then, register. Successful. So, babalik po siya dito. Try po natin. Demo. Demo. Then, login. Ito po siya. Then, exit. Try naman po natin ngayon yung register ng same username. Demo. Okay. Register po natin. Username po ay meron na po sa ating database. Then, to login po tayo. Okay, try naman po natin yung kulang. Try natin yung kulang ha. Ganyan po mangyayari. To login lang po tayo. Try po natin sa exit kung gagana po dito. Then, successful naman po siya. Yun lamang po. Thank you.